nasa Jerusalem eh. Saan ba nagkaroon ng iglesia ng pagbabasa sa iglesia? Yung Jerusalem ba sa langit? Sa lupa. Diba yung Jerusalem, nasa Jerusalem? Yung inusin ni Apostol Pablo? Diba? At nagkaroon, gawa 8:1. At nagkaroon ng malaking pagbabata sa iglesia na nasa Jerusalem at sila nagsipakalat sa mga dato ng Judea at ng Samaria. Doon natayo yung bahay ng Diyos. Literal na doon natayo yun. Bakit may Jerusalem sa kalangitan? Yun ang mamabasa sa Hebreo 12, yan yung inambayan naman natin. Yan yung ibababa ng Diyos, pero doon pa rin yung bababa. Ay, yung hindi nag-alipin. Oo, hindi naging alipin yan. Papalitan kasi ng bagong Jerusalem yun eh. Yung dating Jerusalem eh. Doon pa rin bababa yan. Hindi doon sa Davao. Oo. Diba? Sa Arias 14, nandyan po yan. At ang Jerusalem ay tatahan pa uli sa kanyang sariling dako. Doon pa rin. Kasi ang Diyos hindi nababago yun eh. Ang gawa ng iyong mga gawa ay magpakailan-kailanman. Oh, di ba? Sa puputos lang ba yun? Oh, yung mga nasa kaoksan, Ten Commandments yun. Yung Ten Commandments, magpakailanman niya. Totoo yun. Pero, paggawa ng kanyang mga kamay, pag-uusapan, maraming gawa ang kamay ng Panginoon. Tabernakulo, gawain niyo ng kanyang mga kamay. Ano yun? Yung Jerusalem sa kalangitan natin, ginawa ng Diyos yan. Kaya nga sinabi sa Isaiah 45, di ba? Magtanong kayo sa akin. Magputos kayo sa akin tungkol sa mga gawa ng aking mga kamay. Yung pananampalataya, gawa niya rin yan. Kautusan, lahat yan, gawa ng Diyos. Eh, bakit napunta doon sa iglesia yung katampatang pagsamba? Yan ang tanong, sagun-sagun. Eh, totoo naman yun. Kasi tayo, bilang mga nampalataya, bilang mga Diyos na yung Jerusalem, no? Magkasasamba tayo talaga, kailangan talaga, yung katampatan yung, hindi rin katulad ng klase na, minsan, stand doon, no? Yung isip, nakalipa, at pa tayo dapat ugaling pangalan. Dati, katampatang pagsamba natin, paano natin sundin sa puso. Yan. Buhay. Hindi patay, ha? Kasi tayo mga patay na eh. Naniniwala ba kayo tayo mga patay na? Oo, patay sa patay. Eh sa pabasa tayo mga patay na. O, Romans 7:4. Kasi basa mo, Sister Linden. Gayun din naman, mga kapatid ko. O, basa. Din ng mga kapatid ko, kayo nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo makisama sa iba sa makatibagay doon sa nabuhay na maguli, upang tayo magpagbunga sa Diyos. Ayun ang katampatang pagsamba. Di ba? Kailangan pala, pag sa iyong katampatang pagsamba, buhay sa Diyos. Saan ka patay? Sa kautusan. Nangamatay na rin kayo sa kautusan. Upang makisama doon sa nabuhay na maguli. Eh, sino ba nabuhay na maguli? Si Kristo. Eh, pagka hindi ka papatay sa kautusan, tapos makikisama ka pa doon kay Kristo ngayon, na nabuhay na maguli, ang tawag sa'yo. Maghanap niya na nun. Hindi ka pwede makisama kay Kristo. Yun ang katampatang pagsamba. Kaya nga, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Di ba? Kundi si Kristo na. Kailangan patay tayo doon. Dati kasi katampatang pagsamba natin, buhay na buhay tayo sa kautusan. Puro tayo sa kautusan, puro kautusan. Pero, nakikita naman, nagbamaya. Di ba? Pero kailangan pala, ang katampatang pagsamba, para tayo is, tinatawag na, may pakikisama sa anak at sa kanyang anak. Diba? Sabi niya, Apostol Juan. Sabi natin, Apostol Juan. Unang Juan.
Juan 1, versikulo 3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin namin binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo. Eh ngayon kung makikinado ka pa sa kautusan, may katampatang pagsamba ba yun? Kaya nga namatay na yung anak eh. Para matubos tayo doon. Saan tayo tubusin? Sa kasalanan. Ba't yan? May kasalanan. Utusin. Yun, dahil sa kautusan. Diba? Roma 4:15. Basahin mo sa Sister Lindy. Pagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, at kapag saan walang kautusan ay wala rin pagsalangsan. Ayan. Pagka pinatawag na tayo ng kasalanan, saan yung walang pagsalansan? Ano yung may pagsalansan? Katapot kung saan walang pagsalansan, walang pagsumaya, ay katapot kung saan walang kasalanan, ay wala rin pagsalansan. Walang kautusan. Kung saan walang kautusan, ay wala rin. Wala kang sasalat sa'yo. Siyempre, kaya tinubusan tayo sa kasalanan natin eh. Bakit? Nagkasala kasi tayo sa kautusan. Doon natin nakilala yung kasalanan natin. Nasa na tayo ngayon? Nakikisama tayo ngayon doon kay Kristo kasi kinakailangan natin mamatay doon sa kautusan. Kasi ang pagkakilala ng kasalanan, at doon na tayo ngayon makikisama kay Kristo. Sino ba si Kristo? Ano ba si Kristo? Matuwid ba si Kristo? Hindi. Matuloy. May kasalanan ba si Kristo? Wala. Wala. Yun yung sinasabi kung saan walang kautusan, walang kasalanan. Si Kristo ba may kasalanan? Meron. Wala. Kaya pagka na kay Kristo ka, wala kang kasalanan. Ang hirap mo unawaan yung mga salita ni Apostol Pablo, no? Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Datapwat kung saan walang kautusan, ay wala rin pagsalangsan. Eh, ang tanong saan ba yung walang kautusan? Taong matuloy. Doon sa taong matuwid. Pag matuwid ka, may kautusan ka ba? O, basahin natin. Unang Timoteo 1:9. Pakipas mo, Sister Lindy. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan, at magugulo dahil sa masama, at mga makasalanan dahil sa mga di banal, at mapaglakastangan dahil sa nagsisipatay sa ama at nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamatay Para kayo po wala ginawa yung kautusan? sa mga makasalanan. Sa mga makasalanan, sa mga mamamatay tao,